and welcome to Marikiters Podcast, the go-to destination of the cutting edge of strategies, discussions, and insight in the ever-evolving world of marketing. Ako si Eliza at masaya akong makasama kayo ngayong araw upang pag-usapan natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa marketing ethics and social responsibility. And guys, for today's ganap, meron tayong makakasamang guest na tatlo from Marinduque State College. They are major in marketing management na sila yung magbabahagi sa atin ng insight ngayong araw kung saan mas maintindihan natin kung ano ba yung marketing ethics and social responsibility. So let's all welcome our guests from Marinduque State College, Ms. Trisha, Ms. Eliza, and Mr. Motal. Hi! Hello. Hello. Good morning. Good morning. Morning. Have a seat. Thank you. So, kamusta kayo? Kamusta ang biyahe from here to your school? Okay lang naman. From your school to here? Okay. Mali ata ang grammar ko. So, ayun. So, pwede ba kayong magpakilala sa ating mga listeners and viewers? To your Marikiters? Marikiters. Dear Marikiters, hi, I'm Trisha. Hello, I'm Eliza. And I am EJ. Ayun. So, kamusta naman kayo? Ayun, okay lang naman. Medyo pressure lang sa school, pero ayun, nakakaya naman. Ikaw, Miss Ali? Ano Alay? lang? Chill lang. Chill. Sir EJ, how about you? Ayun, tamang thesis. Wow, thesis. Okay, since you are currently third year. Okay, third year. So, sobra akong masaya ngayong araw na kasama kayo sa ating podcast since na marami na rin akong guests from other schools and I am lucky that one of the known school ay yun, kayo yung pinadala as representative na maging bahagi ng podcast na ito. So, before we start our podcast or kwentuhan lang naman to, walang pressure, hindi sa school ha. Ito ay ano lang, parang kwentuhan lang tayo. Pwede kayong magbahagi ng mga insight ninyo, whatever na pwede ninyong maibahagi. So, ang topic natin, so before ako mag-start, gusto ko muna kayong tanungin na bilang kayo marketers, ano yung goal ninyo? Or ano sa tingin niyo yung gusto ninyong maging trabaho in the near future? Muna. Sige. Since marketing management na yung ginawa ko is, gusto ko talaga magka-business, which is about sa business ng cafe siya. Yun. Ayun, ang goal ko is, sana makatapos ako ng pag-aaral. And then, ayun, mag-aipon ng pampuhunan para sa negosyo na gusto ko. Ayun, sobrang ganda ng cafe. Soon, pupunta kami dyan sa cafe mo. Ikaw, yes? Saka naman, same as Trisha, ang gusto ko naman business is, magtayo ako ng like boarding house, yung mga nire-rent, para kahit na meron akong ibang work is, kusang papasok yung pera kapag nagre-rent kasi, di ba? Kahit hindi ka naman nagtatrabaho is, kusang merong papasok talaga na pera. Yes, true yun. Ikaw, Mr. EJ, Sa how akin about you? naman, meron ako dating na-experience na business partnership siya. So, ayun, parang hindi siya nag-work kasi wala pa akong gaanong alam sa pag-business. And kaya pumasok ako ng itong business ad at major in marketing para ma-enhance yung skills ko sa pag-business. Ayun, napakaganda naman ng inyong mga kasagutan. Alam ko talaga na kayo ay kayo yung piniling representative para makasama ko ngayong araw at magbigay ng kaalaman sa It's your At- pleasure. it's my pleasure too. So, guys, meron akong mga tanong sa inyo na alam kong madali lang naman to. At alam ko napapag-aralan nyo na din for the past years are yung grade nung kayo second year na pag-aralan nyo ito. So, ano sa tingin nyo yung reason why we have to consider these things? Kumbaga, bakit siya dapat nating pag-usapan or pag-aralan yung marketers ethics and social responsibility. Sa tingin niyo, bakit kaya siya mahalagang pag-aralan natin? As marketers, 'di ba? Syempre, tayong mga marketers, sa soon tayo ay mag-OJT, tayo haharap sa mga tao, magiging marketista. Ano yung bakit mahalaga natin pag-aralan yung mga marketing ethics at saka social responsibility? Anyone, sino mauna? Pikpak mo muna, sige. Okay. Sige. Sa akin is,
di ba, marketers, ethics, and social responsibility. So, di pag nag-negosyo ka or bilang marketist, yun, marketist ka, involved dito syempre yung mga consumer mo. And also, or obligation mo na bigyan sila ng fair, honest, and also ng magandang treatment yung mga consumers mo, yung mga customers mo. And ayun, magkakameron kayo ng long-term relationship. Ayun, well said, Miss Trisha, Miss Alex. Sa akin Something? naman is, kailangan nitong pag-aralan yung marketers, ethics, And and social responsibility para magkaroon ng trust and magkaroon also ng relationship between the consumer and the marketers. And then the business owners, di ba? Yes. Ayun, Sir EJ. Sa akin, wala man ako masyadong and ang ano lang doon is, basta magkakaroon ka ng magandang relationship mo sa iyong consumer para, yun nga, sabi ni Tricia, magkaroon kayo ng long-term relationship para, ayun, magiging mas maganda yun para mas gumanda yung business mo. So guys, parang ganito lang kasi yan. Yung marketing ethics and social responsibility, gaya na sinabi niyo, it's a relationship. Parang sa magjowa lang yan. Parang, guys, para mas madali natin masabi na. Di ba, kapag nawawalan ng communication, kapag hindi natin alam yung mga ethical and non-ethical na bagay, parang, siya ay nagiging malabo yung connection ng dalawa. Conflict. Tapos minsan nagkakaroon ng break. So, parang sa business din, kapag hindi tayo nagkaroon ng magandang relasyon sa ating consumer, ito yung nagli-lead sa atin na ay mapalayo yung loob sa atin ng mga consumer na hindi sila magtiwala dun sa produkto na meron tayo sa kanila. So, when we talk about marketing ethics, ito yung principles that govern marketers' behavior. So, in the personal level naman, ito yung expresses difference between ano yung tama at mali, ano yung mabuti at masama. So, gaya ng sinabi ninyo, ito yung marketing ethics ay tumutukoy siya sa mga mabubuti at hindi mabuti, kung ano yung tama at hindi tama nating dapat gawin as marketing. So, bakit natin kailangan mga marketers maging concerned sa ethics? Ano yung objective? Di ba ang objective lang naman natin mga marketing is to gain profits or parang tumaas yung sales natin, di ba? So, bakit kailangan pa natin maging concerned sa mga ganyatong ethics? Di ba, like what you said, sabi nyo ay magkaroon ng consumer trust, di ba? Tumaas yung sales. Pero bakit kailangan pa since na gusto lang naman natin ay kumita ng pera? Meron ba kayong alam na sa pagkita na sa way na pagkita natin ng pera, nakakapag-contribute tayo na magkaroon ng conflict ang consumer? Like, mayroon ba silang sufferings or as marketers, sarili lang ba natin yung iniisip natin o yung sila din? Ganon? Have you ever thought na, nagatrabaho lang naman ako parang wala namang problema. So, for today's ganap, ito yung papag-aralan natin na meron palang mga bagay tayong mga, as marketers, na ginagawa na hindi aware yung ating mga consumer, which lead them to nagiging harmful ito sa kanila. Pero at the same time, ginagawa pa rin natin yung best natin para mabalance yung itong bagay. So, ang example nito ay, di ba, sa ibang company or ibang lugar, like sa ibang bansa, bawal mag-sigarilyo. Ay, dito din naman sa Pilipinas, di ba? Doon na yung cigarette ay may nakalagay na label na bawal, mag-sigarilyo. Pero pwede. Meron din siya na napakita mo. Pwedeng sakit. Pwede maging sakit. Oo. Ano pa yung napapansin ninyo? Di ba, sa iba naman, sinasabi nila na yung restaurant dapat kailangan maglagay sila na sa menu nila dapat ilagay kung ilang calories lamang nandun. Pero hindi naman yun nasusunod, di ba? Price lang. Yung price na Price na tayo. Oo, di ba? Hindi na nasusunod. Kasi kapag menu alagyan mo ng mga nutritional value, parang ang iba naman tingnan. Kasi di ba more on, ito lang pangalan ng pagkain and then price lang. So, yun yung mga marketing ethics na sa marketing ethics, ito yung nagadikta sa atin na ano yung dapat natin gawin at hindi dapat natin gawin. Ano yung makakabuti sa both na consumers and business owners
at yung hindi makakabuti sa kanila. So kaya meron talagang mga advertisement din na napapansin nyo bakit hindi sila inire-release, parang bakit minsan laang din sila. Kasi yung mga product at services nila doon sa mga cities na yun ay bawal. May mga ganung bagay baga. So why should marketers worry about what is morally right? Bakit kailangan natin mag-alala na ano dapat yung tama, ano dapat yung yung parang morally right ba? Kayo sa pating ipalagay ninyo. So dahil nga tayo as marketers, hindi lang naman tayo kasi nakapokus sa ating mga sarili na para magbenta tayo ganito. So, para kumita lang. Kasi inaisip nila yung mga business owners gusto lang nila magpayaman. Yung mga marketers gusto lang nila tumaas yung sales nila para ma-promote sila, ganito, ganyan. So, yung marketers ethics ay concern siya sa yung best interest of society na ano man yung mangyari ay kumbaga ay yung goal nila baga ay makakabuti pa rin kung ulit-ulit tayo no sa consumer business owner, lahat yung para sa ikabubuti. Yun yung marketing ethics. At yung may marketing practices that overtly contradict din sa social interest na nag-result din kasi siya sa embarrassment. Isa doon sa embarrassment na nangyayari kapag yung marketing ethics ay nadidisobey siya ba or hindi siya nasusunod. Ang nangyayari kasi nagkakaroon ng loss of consumers. Mawalan sila ng mga customer. At yung iba naman ay nataas yung kanilang regulations. Parang nagkakaroon sila na, di ba, minsan kasi may mga advertisement tayo nakikita na hindi siya applicable lalo na sa mga bata. Dahil dapat hindi nila napapanood yung mga bagay nila, lalo na bagay rated as PG minsan. Di ba? Hindi yun. So, kaya mahalaga na alamin natin yung mga marketers ethics. So, masyado na napapahaba yung kwentuhan natin about marketing ethics, paulit-ulit din naman. At saka madali lang naman din talaga siyang intindihin. Ito ay between tama at mali lamang. So, okay. How about social responsibility naman? Have you already heard about this word, social responsibility? Ano sa tingin niyo yung importance nito na magkaroon tayo ng knowledge about it? Social responsibility. That's about, di ba, from the word social and responsibility. Parang ito, ano yung responsibilidad ng isang marketers sa community. Yun, yung parang sabi, 'di ba, ang essence of marketing is fulfilling the needs of consumers more effectively than competitors do. So, and sometimes this concept it adds parang society's best interest. Nabibisaya na ako. So, for example, yung product na tobacco and alcohol. Di ba nakakapag-satisfy siya ng needs nating mga tao? Nakakatulong siya. At the same time, nagiging harmful siya kapag too much yung ating paggamit. So, dun sa social responsibility, dun napasok na paano tayo marketers or mga business owners makakatulong magiging responsible marketers para sa ating community. Ganun ba? Parang nababalanse natin yung ating business at the same time yung kalagayan ng ating mga consumers. So another example nito yung mga product na 'di ba bakit makikita natin dito 'di ba bakit nawala na yung paglagay ng product sa plastic? Pansin niyo 'yon? Ano na yung ginagamit natin ngayon kapag bumibili? Paper bags, eco bag. Oo, paper bag or eco bag. So, yun yung response ng mga pagiging social responsible ng mga marketers. Naisip nila na magkaroon na lang ng eco bag para hindi tayo makatulong sa makapag-contribute sa climate change kasi kadalasan yung mga plastic ina-burn kasi ng mga tao, 'di ba? So, sabi nila, why not magkaroon na lang tayo ng eco bag kapag pupunta tayo ng market, yun yung paglalagyan natin ng bibilhin. O di kaya kung mabibili tayo sa labas kasi imbis na ilagay, ano ba, kayo mga students, 'di ba? Naga-board. So, imbis na bumili kayo alagay nila sa plastic, nagdadala na lang kayo ng ang tawag na ito? Paper bags or di kaya ay yung baunan ninyo, dinadala doon nila pinapalagay, 'di ba? Para mas nakakatulong tayo doon sa ating mga environment kasi dapat kailangan talaga maging responsible tayo. At the same time, meron ding ito yung social responsibility din. Napansinin niyo ba yung
may mga ads, may mga advertisement sa TV, Facebook na minsan naisip natin na tama ba yung naka-portray doon. For example, 'di ba may mga tao doon na ginagamit nila yung teen, yung parang hindi man teen, yung mga model na sexy, ganito, ganyan. Na which is minsan nakakaano sila sa mga ibang kababaihan. Pansin niyo yun na Parang na-insecure sila. Sabi, gusto ko na rin yung ganitong katawan. ganyan. kayo ba kapag nanonood kayo ng halimbawa mga beauty products ng mga babae sa Kayo, sa inyo, mga babae. Ako, wala ako dyan. Alam mo na is about sa body. Kasi, minsan nakakaranas din ako ng may tinatawag na body dysmorphia. Yung, which is yung napipil ko ang tawa-tawa ko na. Lalo na kasi pag nakakita ko ng mga ganon, mga sexy. Yan. Ayun lang naman nung napipil ko. Ikaw, Sa akin ay sa hair. Kasi yung hair ko ay kadalasan ay nagkakaroon ng hair loss. So, parang nakikita ko ay kahit ano naman yung gamitin kong product ay parang Hindi much. hindi siya applicable. Okay. Ikaw, EJ, yung pag nakikita mo sa yung mga malalaking macho ba? Nagiging affected ka ba? Sa akin, siyempre, nagiging inspired na. Na-inspired ako sa mga, lalo na pag yung may mga ads na about sa gym. Yan, ganyan. Kasi gusto kong rin, alam na. Na-inspired naman siya. Sana all. Pero sabi nga sa research, sa nabasa kong research study, kadalasan talaga yung mga women talaga, sila yung apektado minsan. Lalo na kapag it's about, yung mga product na nakakaganda, nakakaganito. Na minsan ay inaisip nila na hindi ba ganun. Tapos napoprostrate sila, nagkakaroon ng eating disorder ba? Minsan naisip, yun nga, sabi mo, feeling ko ang taba ako na, dumating din naman ako sa point na ganyan na, ito pala dapat kong inumin para ganito ako, ganyan. So, ayun. So, meron akong particular na na ads na pinaka-paborito ko tong sa mga napanood ko. Alam niyo yung sa Dove na shampoo. Yes. Napansin niyo doon na sari-saring parang sari-saring tao yung nandun. Oo, Yung ina-interview sila. Yung Kumbaga iba-ibang lahi. Iba-ibang Oo. lahi. iba-ibang lahi. Kasi doon, pinapakita yung pagiging social responsible natin. Doon yung mararamdaman ng bawat isa. Now, we are equal. We have our version of, parang beauty. Yun yung kagandahan. Isa sa best example yung Dove shampoo na yun. Kasi, napanood ko yun na nare-reduce doon yung, discrimination baga na hindi lang puro model ang inapalabas nila, kundi lahat, para sa lahat. Lahat ng lahi. Lahat ng lahi. So mayroon tayong tinatawag na societal marketing concept. When we say societal marketing concept, ito yung nag-advocates ng, sinabi ko sa inyo, balancing society's interest with the needs of consumer and marketers. So, pag sinabing marketing concept, ay ito yung societal concept, nag-advocate tayo na balansehin yung yung society, yung interest ng society, at yung mga consumers and marketers. Parang in between na siya. Parang lahat dapat pantay-pantay. Dapat walang, parang walang magasuffer. Parang lahat, kung magagain ng profits, lahat magiging beneficial baga ito sa bawat isa. So, yun yung societal marketing concept. And ito yung nag-call sa marketers na masatisfy natin yung needs and wants ng ating mga consumer. And ito din yung nag-preserve to enhance the well-being of consumers and the society as a whole. Yung marketing societal concept. Yun. So, at the same time, yun nga, sabi ko sa inyo, it includes na yung fast food restaurant, kailangan sila mag-serve ng foods contain less of sugar and more nutrients. Sa naman, yung mga marketers should not, advertise foods to young in ways that encourage overeating. Kailangan ay hindi sila masyadong mag-advertise na mag-encourage ng mga young, yung mga bata pa na kumain ng madami. Kasi sa ibang bansa, nagkaroon ng problema ang Coca-Cola Company, which is, yun, di ba, sugary kasi siya na drink, na kung saan nagkaroon ng population, tumaas ang obesity ng mga bata doon. Kaya ang naging, para maging social responsible sila, yung Coca-Cola Company, nagkaroon sila ng restriction. Sabi nila, bawal painumin ang 12 below na mga estudyante na, mga bata ng Coca-Cola.
At the same time, nagkaroon sila ng, if you are familiar, yung Yan nga, less sugar or zero. zero sugar na Coca-Cola. Napansin ko din naman, matabang talaga siya. Oh, parang wala. matanda talaga siya. Oo. Sabi ko, ganun pala nasa na, hindi ko gusto. Pero, ayun nga. So, yun ay ginawa nila para nga daw, maging social responsible sila. At the same time, itong Coca-Cola Company, bukod doon sa ginawa nila, nagkaroon sila ng mga parang, ano ba ito? Sport fest, yung parang mga physical activities, sila yung nag-sponsor na, para yun nga, para mabawasan naman yung para yung mga profits nila, makatulong din sila at the same time sa community. So, yun yung isa sa ginawa nila. And then, sabi dito, companies should not use professional athletes in liquor or tobacco advertisement because celebrities often serve as a role models for the young. So, as marketers, yung mga companies, dapat hindi sila mag-offer para maging responsible sila, ay hindi sila dapat mag-offer, mag-conduct ng advertisement na, halimbawa, si Dingdong Dante, si Marian Rivera, tama ba? Si Daniel Padilla, yung promote ng mga alak. Kasi di ba, pag tayo nakapanood ako as bata pa, kapag nakita ko yung isang artista na gusto ko, inagaya ko. Idol. Idol mo yun. Gusto mo gayahin ID. Okay lang pala mag-inom. Di ba? Ganon. So, bilang maging social responsible tayo, dapat iwasan natin gumamit ng mga athlete o mga atleta, yung mga sikat na tao na mag-promote ng pag-inom or yung sa liquor or sa mga sigarilyo. Kaya napansin nyo, walang Advertisement. walang advertisement ng sigarilyo. So, yun lang. Dahil sa mga negative impact at criticism, concern, minsan, ang pag-market ng product ay nagkakaroon ng marketers ng code of ethics. Dahil nga doon sa mga problema na nararanasan natin, yung mga consumer, na naapektuhan sila ng mga advertisement, ng mga inagawa ng ibang marketers, nagkaroon ng code of ethics na tinatawag. So, ito yung it recognize the socially responsible activities to improve their image among customers. Yun yung kagandahan ng code of ethics. Mas napopromote yung, kumbaga na di-develop yung kanilang image from the customers. And sa financial community and public. So, they found out that marketing ethics and socially responsible practices are simply business resulting not in favorable image but ultimately increase sales. So, kapag daw ang isang business or ang mga marketers ay nag-promote, sinunod nila yung dito kapag sila ay mayroong marketing ethics at saka socially responsible sila, nagre-resulta daw to sa taas na sales ng ating business or nagiging mas profitable tayo. So, yung totoo din kapag kapag ang isang company or isang business ay lack siya ng social responsibility, kumbaga hindi sila nagawa ng paraan para maging social responsible, ay nagkakaroon nito ng negative impact sa consumer purchase behavior. Kaya di ba napapansin nyo, ay ganun pala yun, kaya ay hindi na ako mabili sa susunod. Di ba napansin nyo yun? Naranasan nyo din ba yung mga ganung bagay? So, yun. So, that's why, as marketers, we have to know and understand marketing ethics and social responsibility for both consumers and business become profitable. Yun. Yun yung, so, ngayon, it's your time naman na kayo naman yung tatanungin ko, kayo naman yung pag-sharein ko. So, yun yung, introduction pala ang kung ano ba yung ating papag-aralan. Ano ba yung dapat malaman ng mga marketers to become social responsible and to obey the marketing ethics or practice the marketing ethics or code of ethics. So, the first topic is social responsible marketing and we have 7 subtopics under this, di ba? So, ano nga ba yung sinasabing disregard for consumers' privacy? Miss Tricia. Yung disregards for consumer privacy is action siya or practices siya na ng isang business or ng isang individual na nag-compromise siya or ini-ignore niya yung mga privacy rights ng consumer. Kumbaga ay hindi sila humihingi ng pahintulot do sa mga consumer na nila about do sa information na nakukuha nila dun sa
sa consumer, which is nawawalan ng privacy yung mga consumers. And example is pag sa retailers. Pag sa retailers is, kunyari bumili ka doon sa isang tindahan o sa isang retailer na, kunyari isang product na yon. Then, natatrack nila yung information mo through Wi-Fi signals yun, sa Wi-Fi signal nung smartphones nila. And dahil doon, natatrack nila, nakikita nila yung mga bawat galaw at yung information or yung personal information ng mga consumer nila or mga customer nila doon. And also yung mga, anong tawag dito? Ayun, basta yun. And also is about sa Smart TV. Kasi pag nabili tayo ng Smart TV, ang Smart TV is meron na siyang mga social media platforms na rin. Kagaya ng mga YouTube, ganyan. Also, may Netflix na rin tayo doon. Nakakapanood tayo ng mga iba't ibang mga movies. Ayun. And also, meron nakakapag-search din tayo dito. Pwede tayo gumamit ng Facebook, Google, ayan. Parang meron silang, tag dito, may system sila doon na tatrack nila yung mga nasa-search natin or yung mga napapanood natin, which is, ayun, maglilito na parang nawawala na rin yung privacy ng mga nanonood dahil nalalaman ng na yun, yung software na yun or yung system na yun na yung mga galaw nila. Ayan. Also is um, dito, privacy loss. Diba, pag sa mga magalag-in tayo or merong isang app na nagamit tayo, tapos nagre-recommend sila ng mga privacy, may malabas na ganyan. Ikaw na ang magdidesisyon kung i-agree mo siya or disagree mo siya. Which is, kunyari, disagree mo siya, ay hindi nila mabibigay yung privacy na gusto mo. Pero, which is, pag na-agree mo naman siya, hindi natin alam kung mabibigay talaga nila yung privacy na gusto natin or yung mga information natin is hindi nila makukuha ba. Ayun. So, yun parang lang, kahit sabihin natin na may privacy, at the same time, mayroon pa rin siyang primary info. Di ba, pag nag-link, minsan di ba may nalabas pa save password? May nalabas. May mga cookies pa, gano'n-gano'n. Ayun, so, yun na nga, yung sinabi ni Trisha, yung disregard consumers' privacy talaga. Kahit sabihin natin na sobrang high-tech na pala ng TV ngayon. Nalalaman na yung kung ano yung... Parang ayoko na manood ng TV. Ano na pag smart TV? Siguro sa mga lumang TV naman, wala naman. Oo. Kasi hindi siya ng internet. Oo. Talagang, try ko nga mag-Facebook minsan sa TV. Be, pag nag-Facebook ka sa TV, baka, naghihintay na ng ilang minuto yun naman, letter A pa na. Ang hirap. Kasi remote yung gamit. Oo, Na-try ko na yun, pero sa siya, laruan. Doon ako nag-online kasi nasira yung cellphone ko. okay, so far pa naman nagagawa ko pa lang din panood sa Netflix at saka ayun. So, yun, okay. Baka kayo may mga experience din kayo na ganyan, yung nade-disregard yung privacy ninyo. Like, pati ba magulang ko kailangan isama yung info? Yung mga gano'n. Oh, di ba may mga ganung mga link? So, proceed to another link, ganyan. Privacy. Tapos yung may nalabas sa I'm not a robot. Ayan. Yung Saka, kanyang Experience ko. Siya yung mga nahanap yung mga picture. Oh, Snail. Basta may mga motor. yung mga motor. Hanapin mo yung motor, mga gano'n. minsan yung numbers din na guray-guray, di ba? Oo. At-type mo yun para hindi talagang true, tao. True tao. Okay. Or for next natin, yung nasabing exploiting children and others. Ito, di ako familiar dito. Ngayon ko lang to narinig. May ganun pala sa marketers. So, ano yung masasabi mo about dun? So, with the word of exploiting, ibig sabihin nun is parang take advantage yung kunwari yung mga bata. 'Di ba sila parang hindi pa sila aware sa mga ganitong So parang at saka yung matatanda. So parang ang ginagawa nila is hindi sila nagiging responsible sa mga ganong na ang ginagawa nila is take advantage nga nila yung mga hindi aware sa mga
Ganun. So, example nun is, yung Caro is nagkaroon sila ng laws and regulations about sa pag-advertise. So, kunwari, yung sa Nickelodeon, yung mga bata is, di ba doon sila nanonood ng cartoons, ng mga palabas. Ang ginawa nila is, tinanggal nila yung mga patalastas na hindi naman para sa mga bata. So, yun, edi ang nakapaloob lang doon is yung mga pag-aaral, yung pagdo-drawing. So, yun yung tinatupad ng Caro. So, syempre, ang mga nakikita ng mga bata is mga pambata. So, doon pumapasok yung encouraging overspend. So, parang ang mga bata is na-encourage sila na mag-spend ng mga gamit na pambata. And also, sa mga pagkain. Di ba ang mga bata is kapag nakita nila na kunwari yung sa mga pagkain na kunwari sa Milo, 'di ba kapag ang patalastas nun is lumalabas na parang lulusog ka, yung Oo. parang magiging athletic ka, 'di ba yung may mga yung mga sa packaging Pictures. ng Milo, 'di ba yung merong nagte-taekwondo. Oo. Ganun to. So parang dun na-encourage sila na bumili ng ganong product para parang nai-imagine nila sila ay ganun din. And doon din pumapasok yung overeating. Encouraging overeating. Kasi sila is Go lang. Overeating kasi pag nasarap parang sa tingin nila, sobrang sarap nito ang pagkain na to. Gusto kong kumain nito. Gusto kong bumili. at the same time na-overspend din. Parehong na-encourage sila na mag-overeat and also mag-overspend. So, yun pala yung sinasabi dun sa exploiting children and others. So, kayo ba, nung mga bata ba kayo kapag kayo nakakakita ng advertisement sa TV, ano yung naging reaction ninyo? Eh, syempre, as a bata, parang sabi ko, ay, gusto ko niyan, gusto ko rin yan. Tapos kapag pumunta kayo ng market, sabi niyo, mama, bilhan mo ko nito, bilhan mo ko niyan. Sino yung ganun sa inyo? O di kayong sa laruan naman? Present. Ano yung madalas? Ano yung madalas mong Sa akin is madalas yung sa, tawag nito, pang basketball, bola. Yan. So, nakikita ko yung mga, tawag nito, sa energy, di ba meron sa doon, sabi, mag-energy na rin pala ako, tapos magpapabili ako ng bola sa bahay. Ganun. Okay, ikaw, Trisha, na-experience ka bang ganito dati? Since bata ako nun, hindi ko natanda. Hindi ko rin tanda na ako yung mahulog ba. Yung malugo. Wow. Maano Wow. ganun. Sana. Ang bait. Ayun. Ako naman, nung bata pa ako, mahilig kasi ako ma-attract ay sa mga sayo-sayo. Energy. Ganun. Kaya sa Barbie. Kaya pag nagpunta kami ng sabi ko, gusto kong bumili nitong pagkain na to. Gusto ko nito, ganyan. Tapos sa pansin ko, dahil nga doon, yung mahilig ako sa matatamis, kasi puro matatamis na lang. Ayun na. Nung dumating ako ng mga grade 7 na, siyempre, medyo bata pa talaga ako. Ang taba ko na. Oo, sabi nung makakita sa akin, ang butsyog mo na nga. Kasi sa'yo effective yung mga ganong Oo, sobrang madali siguro ako maloko. Hala. Okay, so, yun nga. When it comes to naman, di ba, nabanggit na natin yung mga nauna. Next naman ay yung misleading labels. Nadidinig ko na to, pero hindi ko pa rin siya ganun naiintindihan baga. Sa marketers, paano nyo ba to pinag-aralan or paano nyo masasabi na ganun? Parang misleading labels yung mga marketers. Sa misleading labels naman is, inaccurate information about dun sa product packaging na nag-lead yun para maging confused o ma-dissatisfy yung consumer dun sa product. For example is dun sa, yung kayo na nga yung sa Energen. Diba meron yung mga labels ay yung nutrition pack. Yun. Minsan nakalagay dun is yung sa, carbohydrates niya, yung mga amount, mababa lang. Pero in reality, mataas yun. Kaya, yung sinabi mo naging effect sa'yo is tumaba ka. Ayun. Ganun yung magiging effect niya. Kaya, parang, ko ng energy yan, tumaba tuloy ako. Parang, siya, hindi satisfied.
Yun Ah, lang. so yun yung misleading labels. Yun, like, parang, paniwalain ka na ganito. Mm. Parang sa relasyon, paniwalain ka na mahal ka, pero Ghosting ito book. hindi. Okay. Okay, yung parang, yun nga, yung parang paniwalain ka na, ito lang yung calories na makukuha mo, Yeah. yung carbohydrates. Pero in reality, kaya pala, nagataka ako, bakit sabi hindi daw nakakataba ang chocolates. Tapos, kapag kumain ka naman ng chocolates, talaga nataba ka. Kayo, na-mislead na rin ba kayo? Parang gusto ko kumain ng chocolate. Para sumaba. So kayo, naka-experience na ba kayo? Nami-mislead kayo ng mga labels? Na parang, ay, ito lang pala ang epekto nito. Bibili ako ng marami. Ganon. Sa akin hindi, kasi hindi naman ako natin. Hindi ka negative. Sa kain. Kung ano masarap, sige yan. Kung ano na lang yung habitual na ano yung parang ito na yung habit ko na bilhin, ito na lang bibilhin ko. Ganon. Ako kasi, kapag ako namimili naman, madalas ako tumingin sa ilang ml siya, ilang expiration date niya. Ayun, yung inspiration day. Tapos yung presyo niya. Pero so far naman yung nutritional value, hindi. Pero may kaibigan ako, mahilig siyang magtingin ng nutritional packs. Parang nutrition packs kasi siya nag-gym. Ayaw. Nagpapalaki siya ng katawan. So pag makakasama kami, sasabihin niya sa akin na, basta,